Hello mga Lodi, kamusta? Welcome po sa aking munting YouTube channel. Sa pagpapatuloy ng ating nakaraang kwento, kung saan tinutukan ng ating bida si Sasaki ng kanyang sandata, sinabi nito na nagawa niya lamang wasakin ang kanyang cellphone dahil sa alam niyang hahanapin sila ng mga sundalo gamit ito, kaya winasak niya ito upang wala nang maging sagabal sa mga gagawin nila. Nilapitan ng ating bida si Sasaki at inilapit nito ang kanyang mukha sa tenga ni Sasaki, at sinabihan niya ito na naniniwala ka ba talaga na hindi ko alam kung sino ka, ikaw ang taong gumagamit ng future guide relic di ba? Biglang natakot si Sasaki at nataranta na ito, hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin, hindi niya inakala na alam na pala ng ating bida na siya ang taong gumagamit ng future guide relic. Parang maiiyak na ito dahil sa sobrang takot, hindi niya alam na sasamantalahin pala ng ating bida ang kanyang pagiging inosente. Napasabi pa ito sa kanyang sarili na mas katakot-takot pa pala ito kaysa sa kanyang inakala, nalungkot na lamang ito dahil sa ang akala niyang mabait at mukhang artista, ay isa palang walang puso na tao. Makalipas ang ilang sandali, makikita na natin ang ating bida at si Sasaki sa isang restaurant at kung titingnan ay parang nagde-date lamang silang dalawa. Pagkatapos mahatid ng waiter ang kanilang order ay umalis na ito, at habang papaalis ito ay sinabihan niya pa ang dalawa na aalis na ako, mag-enjoy lamang kayong dalawa sa inyong pagkain. Habang unti-unting sumisirado ang pintuan ay makikita naman natin ang mukha ni Sasaki na parang maiyak at natatakot ito, mukhang hindi ito komportable na kasama ang ating bida. Pagkasirado ng pinto ay agad namang inutusan ng ating bida ang kanyang lubod na towel, iyan si Sasaki dahilan ng pagkagulat nito. Habang nakatali, pinilit pa ring magsalita ni Sasaki kahit na natatakot, at galit nitong sinabi sa ating bida na sumusubre ka na, napakasinungaling mo, hindi ko inaasahan na gagawin mo ang mga karahasan na ito at set up mo ako sa isang date. Napatawa na lang ang bida natin dahil sa mga sinabi ni Sasaki, at napasabi na lamang ito na, ha, ano ba ang sinasabi mo? Sa ngayon magkasama tayo at magpapalipas tayo ng oras sa silid na ito habang magkasama di ba? Kung hindi ito isang date, ano naman ang tawag mo dito, pang-asar na saad ng ating bida. Tinanong ni Sasaki ang ating bida kung ano ba ang gagawin nito sa kanya, talaga bang papatayin nito siya katulad ng sinabi sa propesya. Hindi naman itinanggi ng ating bida na may plano talaga siyang patayin ito, at kanina pa sana ito namatay sa kanyang mga kamay. Dagdag pa nito na kung lumapit lang sana ng mas kaunti pa si Sasaki sa kanya, ay naisip na niya sanang lalaslasin ang lalamunan nito gamit ang sandata na Muramasa. Subalit dahil nag-iba na ang mga plano nito, ay naisip niyang hayaan muna na mabubuhay pa ng kaunti si Sasaki. Mayroong inilapag na isang notebook ang ating bida sa mesa, at inutusan nito si Sasaki na ilabas niya ang kanyang aklat na future guide, at saka isulat nito ang kanyang mga nalalaman tungkol sa hinaharap. Habang natatakot ay nauutol naman itong sinagot ni Sasaki na naiwan niya sa kanyang bahay ang kanyang future guide relic. Subalit hindi naman pinakinggan ng ating bida ang mga sinabi ni Sasaki, at sabay hinawakan nito ang kanyang kamay at itinaas nito ang manggas ng damit ni Sasaki, at doon makikita ang isang marka. Sinabihan pa ito ng ating bida na akala mo ba hindi ko ito mapapansin, ang marka na makikita sa iyong kamay ay lumabas pagkatapos mong gamitin ang future guide relic di ba? Hawakan mo ang iyong marka pagkatapos tawagin mo ang future guide relic, at maari mo na itong matawag at pumunta sa iyo kahit saan ka man. Umupo ang ating bida at ibinugkas ang mga kamay na parang nadidesmaya ito, at napasabi na lamang ito na hindi ako makapaniwala na hindi mo man lang alam ang mga pangunahing kasanayan sa paggamit ng relic na kagaya nito. Agad namang sinunod ni Sasaki ang mga sinabi ng ating bida, at pagkasambit nga nito ng pangalan ng future guide ay agad namang lumabas ang aklat, dahilan ng pagkagulat ni Sasaki dahil sa totoong lumabas nga ito. Kaya inutusan na ng ating bida si Sasaki na sumulat na, binyantaan pa nito si Sasaki na kapag mayroon itong makaligtaan na kahit isang linya, ay agad nito siyang papatayin. Si Sasaki na walang magawa dahil sa labis na takot sa ating bida, ay agad naman itong sumunod sa mga pinag-uutos nito. Makaraan ang ilang sandali ay marami-rami na rin ang nasulat no Sasaki, at labis na lamang ang konsentrasyon nito sa pagsusulat sa kadahilanan nga ng takot nito na baka patayin siya ng ating bida. Habang nakaupo ang ating bida ay, pasimple naman itong nakatingin kay Sasaki. At nang nakita nga nitong bumagal sa pagsusulat si Sasaki ay napasabi na lamang ito, na huwag mong iisipin na makakapagpahinga ka, at bakit ka bumagal sa pagsusulat,
Sumagot naman si Sasaki na dahil sa sumasakit na ang aking mga kamay sa pagsusulat, napatanong naman ito sa bida natin kung gaano pa ba karami ang kanyang kailangan. Poker face namang sumagot ang ating bida na kung hanggang gaano karami ang makakaya mo. Iminungkahi ni Sasaki sa ating bida na ibibigay na lamang nito ang kanyang aklat na future guide, kapalit ng pagpapalaya nito sa kanya. Subalit tinanggihan naman ito ng ating bida, sabay sabi nito kay Sasaki na ipagpatuloy na lang kung ano ang ginagawa nito. Napasabi na lamang ang ating bida sa kanyang sarili na kung gusto niya lang sanang kunin ang future guide relic, ay matagal na niya sana itong kinuha, subalit hindi niya ito ginawa, sa kadahilanang ang future guide relic ay isang rank S. Ang ranggo nito ay kinokonsidera na mataas sa listahan ng mga relic. At naisip ng ating bida na kung sinubukan nitong puwersahan na duminahin ang isang high-rankang relic, ay maging sanhi ito ng isang penalidad, na magdudulot sa kanya ng isang masalimot na pagdurusa. Ang listahan ng mga relic ay tinatawag na Pandora's Relic Ranking Classifications. Ang pinakababa na ranggo ay ang Rank D, na kung saan nakahanay dito ang mga antique tier. Sunod ang Rank C kung saan isa itong normal tier, at nakahanay dito ang patalim ng ating bida na Egyptian funeral knife. Rank B na rare tier, kung saan nakahanay dito ang relic ng ating bida na gintong palakol at pilak na palakol. Rank A na epic tier, kung saan nakahanay dito ang sandata ng ating bida na Muramasa. Rank S na legendary tier, kung saan nakahanay dito ang future guide relic ni Sasaki, at panghuli na may pinakamataas na ranggo ng isang relic ay ang rank na double S at ito ay isang god tier. Dagdag pa nito ay kapag sinubukan nitong duminahin ang future guide ngayon mismo, ay hindi lamang ang kamay nito ang magdurusa, at naisip pa nito na wala siyang healing relics na makakatulong sa kanya. Nang biglang may naramdaman ang ating bida na hindi kaaya-aya. At sa labas pala ay makikita natin ang tatlong sundalo at isang babae na papunta sa kinaroroonan ng ating bida at ni Sasaki. Nagmamakaawa pa ang babae na huminto ang mga ito dahil magdudalit lamang ang mga ito ng discomfort sa kanilang mga customer. Sinagot naman ito ng sundalo na magiging madali lamang ang kanilang gagawin, kaya tumabi na lamang ito. Agad namang inutusan ng kalbong sundalo ang dalawang kasamahan nito na maghiwalay, tingnan kung may mga daanan palabas, at siguraduhing tingnan ang bawat na mga silid, agad naman itong sinunod ng dalawang sundalo at agad-agad ang mga itong tumakbo. Ang ating bida na nasa loob ng silid, ay naramdaman na ang mga sundalo na paparating, at napasabi ito sa kanyang sarili na sa wakas, nandito na sila. Tinanong nito si Sasaki kung gaano na ba kalayo ang naabot nito sa pagsulat ng mga detalye tungkol sa hinaharap, sumagot naman si Sasaki na malapit na nitong matapos ang unang notebook. Kinuha na nito ang mga sinulat ni Sasaki, sabay sinabihan niya ito na tama na, at tumigil na sa pagsusulat, dahil dito natuwa si Sasaki dahil sa pinapatigil na ito ng ating bida, kaya napatanong na lamang si Sasaki kung nangunguhulugan ba ito na pinapakawalan na siya ng ating bida. Hindi naman umimik ang ating bida, sabay inilabas nito ang kanyang kumikintab na sandata na Muramasa, kaya lumabas ang pawis ni Sasaki, dahil sa labis na takot at pagkagulat nito. Habang nanginginig sa takot si Sasaki, nauutaw itong nagmamakaawa sa ating bida na huwag nitong ituloy kung anuman ang masama nitong binabalak. Pangungumbinsi pa nito sa bida natin na magsusulat pa siya ng marami pang mga propesya para sa ating bida. Ang ating bida, na mas matigas pa sa bato ang puso, ay sinabihan nito si Sasaki na inakala mo ba na mayroon kang halaga sa akin? Sinabihan nito si Sasaki na mukhang nagkakamali ka yata sa pagkakaintindi sa mga nangyayari sa ngayon, inakala mo kasi na ikaw ang may hawak at gumagamit sa relic na yan, subalit ang totoo, ay ikaw ang ginagamit ng relic na iyan. Habang nakatayo at nakaharap kay Sasaki, biglang itinaas nito ang kanyang kamay na may hawak na sandata, na akmang sasaksakin nito si Sasaki, sabay sabi nito na sa ngayon, ito na lang ang natitirang paraan para mabuhay ka. Habang may mga luha na lumalabas sa mga mata ni Sasaki, tumingala ito sa ating bida na may malungkot na mga mata. Samantala ang ating bida na ngumingiti pa habang may hawak na sandata, ay nagmistola itong parang isang demonyo. Nang walang kaano-ano biglang itinusok nito ang kanyang sandata sa aklat na future guide relic, dahilan ng pagsigaw nito dahil sa labis na sakit, at galit nitong minura ang ating bida habang tinatanong niya ito na kung ano ba ang ginagawa ng bida natin. Habang nakatusok ang sandata, may lumabas na mga liwanag mula sa relic,
at sumisigaw ito dahil sa sobrang sakit na kanyang nararanasan. Si Sasaki naman na nagulat sa mga nangyayari, ay hindi niya inakalang nabuhay pa siya, dahil sa inakala nito na papatayin na talaga siya ng ating bida. Bigla itong nanghina, at nawalan ito ng malay. Dumaan ang ilang mga sandali. Lumabas ang system window ng ating bida, at maraming mga system notification ang lumalabas. Sinabi pa dito na na-unlock niya ang isang titulo ng pagiging isang Destroyer of Evil Relic. Kaya tumaas na lamang ang kanyang kasanayan sa pagdodomina ng mga relic. Subalit bumaba naman ang kasanayan nito sa sociability, ang ability nito sa pag-detect ng mga relic ay tumaas din. At ang kasanayan nito sa pag-iispiya ay umangat mula sa rank F patungo sa rank E. Habang tinitingnan nito ang mga lumilitaw na mga system notifications, ay nagtataka na lamang ito dahil sa kung bakit maraming system window ang lumalabas. Nang biglang may sumipa sa pintuan dahilan ng pagkawasak nito, at mayroong dalawang sundalo ang pumasok na may hawak na baril, sumigaw pa ang isang sundalo na, "So kung gayon, nandirito ka lang pala sa silid na ito, bastardo ka." May biglang sumulpot na isa pang kalbo na sundalo, habang tumatanong ito na kung ano ba ang nangyayari dito. At pagkakita nga nito sa aklat ng Future Guide Relic na unti-unti nang nalulusaw, napatanong na lamang ito na kung ano ba ang nangyayari dito. Tiningnan lamang sila ng ating bida, sabay tanong nito sa kalbo na sundalo kung ano ba ang ikinagulat nito, dahil sa ang kanyang nakita ay ang malapit ng mawasak na relic, dahil dito, labis na lamang nagalit ang sundalo, at minura nito ang ating bida. Itinaas nito ang kanyang kamay, sabay turo nito sa ating bida, sumigaw ito ng napakalakas na parang lalabas na ito sa kanyang balat, at iniutos nito sa kanyang kasamahan na sundalo, na patayin ang bida natin. Agad namang itinutok ng dalawang sundalo ang kanilang mga baril sa ating bida, subalit ang bida natin ay hindi man lang kinabahan kahit kaunti. Napangiti pa ito at sinabi nito na ano, nagbibiro ba kayo? Sige subukan nyo kung mayroon kayong kakayahan na patayin ako. Ang sundalo na nangangalit dahil sa sobrang galit, ay hindi makapaniwala dahil sa tapang at kayabangan na ipinakita ng ating bida. Mayroong inihagis na bagay ang ating bida sa tatlong sundalo, sabay sabi nito sa kanila na hito, para sa inyo ito at kainin nyo ito, ang mga sundalo ay nagtataka na lamang ang mga ito dahil sa kung ano ba ang binigay sa kanila ng ating bida. Ang bagay pala na inihagis ng ating bida sa mga sundalo ay isang relic na consumable item. Ito ay ang house-made delicious mochi at nakahanay ito sa rank C normal tier. Isa itong mabilisang consumable item at kasulukuyang nag-iisa lang ito, dagdag pa na sinabi sa kanila ng ating bida, na ang relic na ito ay nanggaling kay Abe Kiyoshi kaya nararapat lang na ibabalik na niya ito sa kanila, ang hindi lang nila alam na si Abe Kiyoshi pala ay namatay sa mga kamay ng ating bida, kaya nakuha niya ang relic na ito sa pagmamay-ari ni Abe Kiyoshi, ang kalbong sundalo naman ay nakabuka ang bibig nito at nakatingala sa mochi na inihagis ng bida natin. Habang unti-unting nawawala ang imahe nito, ay sinabihan pa niya ang mga sundalo na ayon sa kanyang narinig, ang mochi na iyan ay nakakamatay dahil sa sobrang sarap nito. Sinalo naman ng sundalo ang inihagis na mochi ng ating bida, at habang nasa kamay nito at pisil-pisil ang mochi, ay napasabi na lamang ito na ang bastardo na iyon ay talagang nawala na lang ng bigla. Habang hawak-hawak nito ang mochi na may lumalabas na kaunting usok, napatitig siya dito at napaisip na kung ano ba ang ibig sabihin ng ating bida sa kanyang mga sinabi. Maya't maya dumami na ang usok na lumalabas sa mochi, at nang kanila itong naamoy ay naglalaway na silang tatlo, at napasabi ang kalbong sundalo na kung ano ba ang mabangong kanilang naaamoy. Nang bigla na lang nag-away-away ang tatlo, at pinag-aagawan nila ang mochi, hinablot ng isang sundalo ang mochi sa kamay ng kalbong sundalo habang sinasabi niya na sa akin ang mochi na iyan. Subalit itinaas nito ang kanyang kamay na may hawak na mochi kaya hindi ito nakuha sa kanya, at ang isang sundalo naman ay tinangka niya ring kunin ang mochi habang sinasabi nito na ibigay mo sa akin yan, subalit hindi niya rin ito nakuha sa kamay ng kalbong sundalo. Dahil sa galit itinaas nito ang kanyang kamay na may hawak na baril, at malakas nitong isinigaw na kayong mga bastardo, sa akin ang mochi na ito, kaya matuto kayong rumispito sa nakakataas sa inyo, naku po parang nabaliw na sila dahil sa mochi. Hindi na nga pa nagpaawat silang tatlo at parang mga aset pusa na nag-aaway-away nang dahil sa isang mochi, so ganun, may baril ka pala ha, mayroon din akong baril sambit ng isang sundalo,
ibigay mo sakin ang mochi, sabi naman ng isang sundalo, at tuluyan na nga silang tatlong nag-aagawan at nag-away-away dahil sa mochi. Makalipas ang mga nangyari sa loob ng restaurant, makikita natin ngayon ang isang lugar na kung saan may lumilipad na eroplano na parang isa itong airport. At ayun na nga, nasa loob na pala ng isang eroplano ang ating bida, at labis na lamang itong natutuwa dahil sa nakatakas ito mula sa mga sundalo, kung saan ginamit nito ang mochi dahil alam nito na ang mochi ay isang relic na kung saan inaakit nito ang mga kalaban at binibigyan pa nito ng kakayahan na instant teleportation ang taong gumagamit nito. Habang nakaupo, naisipan nitong tingnan ang mga sinulat ni Sasaki gamit ang aklat ng Future Guide Relic, dahil ang mga nakasulat dito ay ang mga maaaring magaganap sa hinaharap. Nalaman ng ating bida na ang grupo na sumusuporta sa Future Guide Relic sa bansang Japan, ay ang grupo na TKBM, at dahil dito naisip na lamang ng ating bida na baka mayroong tsansa na si Sasaki at si CEO Kun ay mayroong contact sa isa't isa. Naisip rin nito na baka mayroong posibilidad na ang mga sinasabi sa aklat ng Future Guide Relic ay konektado tungkol kay CEO Kun, kaya tiningnan ng ating bida ang bawat pahina upang makita nito ang kanyang hinahanap. Maya't maya pa ay nakita na nga niya ito. At nakasaad sa aklat na sa loob ng isang buwan ay magtutungo ito sa Underworld, kung saan ito ay isang lugar na puno ng kasakiman, at sa lugar na iyon ay sasali rin ang Oman, at ang mundo ng kalamidad ay magsisimula. Napagtagpi-tagpi na nga ng ating bida ang mga impormasyon na isinulat ni Sasaki mula sa aklat ng Future Guide Relic, at naisip nito na ang sinasabi na Underworld na lugar kung saan puno ng mga kasakiman, ay sigurado siya na ito ang lugar ng Las Vegas na kung saan matatagpuan ang Underworld Auction House sa Midas. Ito rin ang lugar na kung saan pinadala nito sina Oh Sung-woo at kanyang grupo, upang mang-alap ng mga impormasyon tungkol kay CEO Kun. Habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida, nagdadalawang isip ito na kung ang sinasabi ba na Oman na pupunta sa Underworld at magsisimula ng isang malaking kalamidad ay si CEO Kun, subalit naalala rin ito na sinabi sa huling bahagi ng sinulat ni Sasaki na ayon sa Future Guide Relic, na ang Oman ay sasali rin sa magaganap na World's Greatest Calamity, at dahil doon ay magaganap ang isang malaking kaganapan na tinatawag na Great Catastrophe. Ang Great Catastrophe ay isang event, na kung saan ipinapaliwanag na ang mga relic ay magkakaroon ng isang malakihang impluensya, at maging tanyag ito sa buong mundo, na kung saan ito ang maging simula sa malaking pagbabago ng mundo. Pagkatapos ng pangyayari na iyon ay ang buong sangkatauhan ay makikilala na ang paglitaw ng mga relic, at ang pagtuklas ng mga ito ay mangyayari kahit saang lugar lamang, at dahil sa mga relic na matutuklas ay magiging dahilan ito ng pagkakaroon ng mga kapangyarihan ng mga taong gumagamit nito. Ito rin ang magiging dahilan ng pagkamatay ng mga tao, dahil sa ang pagkuha ng mga relic ay lubhang napakadelikado, at mayroon ding mga taong sakyam na gagawin ang lahat upang mapasakamay ang gusto nilang relic, at pumapatay sila ng ibang tao. Subalit sa nakaraan ng ating bida, naalala nito na ang Great Catastrophe ay hindi pa nagsisimula. Ngunit naisip niya rin na sinabi sa isang pahina na sinulat ni Sasaki na ayon sa aklat ng Future Guide Relic, ay may nakasaad na the God who understands your greed, shall ask for your cooperation, na nangunguhulugang ang isang makalangit na Panginoon na naiintindihan ang iyong kasakiman at humihingi ito ng iyong kooperasyon. Kaya napaisip ang ating bida, na baka maaaring ang isang God-tier relic ang lilito sa auction house na gaganapin sa Las Vegas. Dagdag pa ng ating bida na baka sa nakaraan niyang buhay ay nakuha ni CEO Kun ang isang God-tier na relic, kaya labis na lamang itong naging makapangyarihan noon. Napangiti na lang ang ating bida dahil sa kanyang mga naiisip, at labis na lamang itong natutuwa dahil sa kung ganoon nga ang mga maaaring mangyayari na ayon sa aklat ng Future Guide Relic, ay naisip ng ating bida na gagawin niya ang lahat upang kunin ang relic bago pa makuha ni CEO Kun. Hanggang dito na lang muna ang kwento natin mga lodi, abangan nyo po ang mga susunod na mga mangyayari. Pasubscribe na rin po at like ng ating video hihi. Maraming salamat sa inyong panunood.